Chairman Garcia, magandang umaga po sa inyo. Welcome po muli sa Benaman ng mga balita. Chairman, sir, good morning. Magandang umaga po, Sir Orly. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano na ho ang susunod? Makaraang makakuha po kayo ng certification sa DPWH na tama, Chairman Garcia, 27 po dyan sa pangalan na inyong nilista ang nagbigay nga ang may kontrata nga sa gobyerno. Yan po ay 2022 national and local elections, Sir Orly. At sa Monday po, pagkatapos nitong undas, tayo po yung magpapadala na ng mga show cause orders upang pagpaliwanagin po itong mga contractors na ito sapagkat lumabas po yung mga pangalan nila, yung mga kontratistang yan sa mga sosi po ng mga iba't ibang kandidato. At pagkatapos po naman yan ay isusunod na mai-issue ng show cause order ay yung pong mga kandidato na nakatanggap o nabigyan ng mga tulong at contribution, donasyon ng mga naturang kontratista. Sir Oli, dapat pong maintindihan ng mga kababayan natin, again, 2022 po yan. Sa 2025 national and local elections ay sumulat na rin po tayo sa DPWH upang ipatanong kung yun namang 31 na nakita natin ng mga contractors doon sa kanilang mga sosi ng mga kandidato ay mga may kontrata rin sa pamahalaan. Yan naman po ang inyong inaantay na susunod na kukunan ng certification from DPWH. May balita na ho ba from DPWH kung kailan naman po itong concern ninyo about 2025 election? Wala pa po, Sir Oli, pero siyempre kami po ay magtutuloy-tuloy na sa 2022. Ibig sabihin yung proseso na atin pong i-observe katulad ng pagpapa-issue ng show cause orders at pagkatapos ay doon sa mismong kontratista at yung mismong kandidato ay gagawin na natin upang ito ay kaagad ng marisulba ng Commission on Elections. Yung pong 27 na mga kontratista, would you know, Chairman, kung ilang kandidato ang sinuportahan nito? Meron bang local lang ba? Wala bang national candidates? So, puro national candidates lang? Wala ho bang local candidates, Chairman? Ay, meron po local candidates yan. Meron po tatlong kandidato for governors at 2 kandidato for vice governors. Meron pong party list. Meron pong congressman ng distrito at meron din po mga kandidato para sa senador, whether nakaupo o hindi po nanalo. So yan po ay more or less wala pa pong 20 yung mga kandidatong yan dahil nga po hindi siya 1:1. Dahil merong kandidato na maaari nabigyan po ng 2 o 3 kontratista dyan sa 27 po na yan. Nabanggit nyo, Senador, 2022 presidential election din po ito. Meron po ba sa kandidato pagkapangulo? Kung napansin po ninyo, yung listahan po na ibigay sa amin ng DPWH, 2 po yun. Yung sabi nyo nga po kanina, 27 para po doon sa mismong yung mismong may kontrata at another 26 doon naman sa walang kontrata. Ngayon po doon sa walang kontrata, yung pong nabanggit na kandidato doon sa mataas, naandun po sa walang kontrata eh. In fact, kahuli-hulihan sa listahan, yung sinatawag ko na Realty Corporation ay naandun po sa kahuli-hulihan na walang kontrata sa pamahalaan. Kaya po hindi po sila kasama doon sa 27. Ibig sabihin, yung mga nagbigay ng donasyon sa mga kandidato sa pagkapangulo, sila po yung mga private contractor, wala silang kontratang hinihingi sa gobyerno. Maaaring ganun po ang implikasyon, Sir Oli. Subalit sabi nga po natin, hindi porket walang kontrata sa DPWH ay tapos na po. Dahil siyempre, Sir Oli, alamin pa natin kung ano naman ang ibang klaseng kontrata na meron sila sa pamahalaan. Halimbawa, baka naman hindi po public works, baka naman service contractor, o kaya naman merong prangkisa na na-enjoy mula sa pamahalaan. Yan din po ay bawal. Bahagi ng isang mining operation. Yes po, Sir Oli. So, ibig sabihin, yung tinignan lang natin ay pang Section 95, letter C. Yung dating binanggit ko sa atin, sa publiko, yung binasa po ninyo na merong public works contracts, public works contract sa pamahalaan. Opo. Kasi kasama rin dyan yung may hiningi kang franchise, lahat ng pwede pagkunang pabor, kasama rin dito, lalo na kung sa mga nagmimina. Yes po, Sir Oli, yan po ang maliwanag na maliwanag. Kaya po may posibilidad na makasuhan pa rin yung iba base po doon sa contribution naman ng ibang mga contractors, hindi naman sa public works, kung hindi dahil lang sa may nai-enjoy na pribileyo mula sa pamahalaan. So hindi pa pala tapos itong resulta ng inyong investigasyon para sa 2022 election kahit na sila yung mga private contractor na magpapatuloy pa inyong pagtukoy, according to you, Chairman, kung wala ngang proyekto sa gobyerno,
pero nasa likod sila ng pagkuha ng ilang pang maaring pabor o isang paglabag sa ilalim po ng Omnibus Election Code. Magpapatuloy pa pala, Yan po ang ito. maliwanag. Opo. Hindi pa tapos ang investigasyon doon sa 26 na hindi kasama sa may mga tinuturing na government contractors. Yes po, Sir Oli, yan po ang maliwanag. In fact po ay pinapunta na natin din yung opisinang in charge doon sa mga iba pang ahensya ng pamahalaan o kaya naman po yung mismo mga pribilehiyo na tinatanggap nila. So kasama na po yun, Sir Oli. Kaya po yung 2025 elections, kahit po medyo yan ay madelay ng konti mula po sa ating DPWH, basta makapagpusid kami sa iba pang mga aspeto dahil nga po nagkabukasan na rin naman tungkol sa public works, itingnan na rin natin yung iba pa na posible na nakapagbigay, subalit hindi sila public works, pero ay liable pa rin under the Section 95 ng Omnibus Election Code. Yung isa rito, si Lawrence Lubiano, at least tapos na kayo rito. Chairman, tama po ba? Kaya hindi nyo na siguro hininga pa ng certification dahil tapos na. Dahil may mga pag-amin naman, may pag-amin din sa kandidato ang kanyang binigyan ng donasyon. So ito is subject na ba for resolution ng COMELEC, Chairman? Yes po, inihintay na lang natin yung mismong recommendation ng aming Political Finance and Affairs Department na i-recommenda sa Commission and Bank. Asahan niyo po sa mga susunod na araw, anytime, yan po ay maibibigay na sa amin sapagkat hindi naman po ganun kahirap na i-resolve at i-interpret yung mismong batas. Interpretation lang po ng batas kasi ang issue dyan at yung facts naman po, settled na po yan, Sir Oli. Okay. Diretso ito sa hukuman o idadaan nyo rin po sa Ombudsman, Chairman? Kung sakali po, Sir Oli, na ang findings ng COMELEC and Bank sa pamamagitan ng aming Law Department ay maaaring merong probable cause na tinatawag yan po ay diretso ipafile sa korte. Subalit yung aming po mga dokumento ay pwede po namin ma-share sa opisina ng Ombudsman kahit po yung BIR ay nakikipag-ugnayan na po sa atin sa kasalukuyan, Sir Oli, doon sa mga ilang dokumento na kanila pong hinihingi upang sila rin ay makapagpatuloy sa kanilang sariling investigasyon. So mag-share, hindi sa kanila isusumite dahil kayo diretso kayo sa korte? Yes po, Sir Oli, sapagkat yung po election offense na tinatawag ay absolute jurisdiction ng Commission on Election. Sa bagay, kung sa Ombudsman, merong administrative na ano na yan na sangkap na, so hindi nyo nasaklaw yan dahil hindi naman na sila kandidato. Kayo sa korte, sila for administrative reason ay sa Ombudsman pwedeng gamitin yan. Meron din po ang ombudsman yung criminal aspect. Pwede rin po. Kung halimbawa po, yung mismong kandidato si Oli ay isang incumbent public official na bawal tumanggap ng mga donasyon. Halimbawa, lalo na doon sa prohibited na magbigay ng donasyon, yan po ay maaaring anti-graft and corrupt practices o kung hindi naman yung violation ng 6713, yung ethical standard for government officials and employees. Chairman, 2022 pa lang ito. Paano yung 2025? Baka aabot ba tayo ng 2026? Na para matapos ang lahat ng ito? Mukha naman kakayanin, Sir Oli, dahil nga po yung 2025, 31 po naman yung ating hinihinga ng certification mula sa DPWH kung sila ay may mga kontrata sa pamahalaan. So ito maaring matapos lahat sa kalagitnaan ng 2026? O maaring, maaring first quarter lahat na isang panahon sa korte? First quarter po, Sir Oli, maaari magkaroon ng resolusyon na ang Commission sa lahat, 2022 kasama ang 2025. Kasi konektado ito sa init ng usapin ng flood control. dito kasi nagsisimula ang kutsabahan sa election. Aware po ang COMELEC sa mga ganyan kung kaya talagang ang COMELEC ay nagmoto proprio sa ganitong klaseng issue. Okay. May isang legal issue lang akong gustong itanong sa inyo. Halimbawa, ako isang presidente ng isang construction firm. Sasabihin ko na gusto ko lang suportahan kasi si chairman. Ako bilang individual. Iba ba yun? Iba ba ang dating nun under Omnibus Election Code na pinag-uusapan natin tungkol sa donation? Iba ba yung ako bilang pribadong individual at ako bilang pangulo ng isang opisyal ng isang construction firm? Yan po ang maliwanag na Sir Oli na kinakailangan i-resolve ng COMELEC doon sa, sabi nyo nga, submitted na for resolution. Meron bang distinction ang pagiging opisyal ng mismong isang public works construction at yung mismong personal na kapasidad ng tao na magbigay ng donasyon sa mga gusto niyang bigyan, kaibigan, kamag-anak o sino pa man. So yan po ang i-resolve ng komisyon at yan po ang asahan nyo sa mga susunod na araw. Although mali na naman din any juridical person.
Alam na siguro natin Yan po ang translation sa nakalagay. Tagalog nun. Opo, yan Okay. po ang nakalagay mismo sa batas natin. Anyway, Chairman, maraming salamat po sa inyo. Sa ulitin, sir, magandang umaga po sa inyo.